Significant figures consist of all the digits known with certainty plus one more digit that is uncertain or estimated. So, hindi tayo masyado mag-focus doon sa definition, no? Pero ito, sinasabi na may dalawa daw component ang significant figures. Yung mga digits known with certainty, tapos isang digit that is uncertain or estimated. For example, nag-measure tayo. Gamit natin ruler. Na-measure natin yung length 28.7 cm. So, usually, yung pinakadulo, yung 0.7, ito yung uncertain or doubtful na value. Okay? Mas mag-focus tayo sa paggamit nitong mga significant figures. At ito yung mga rules niya. Rule number 1, non-zero digits. All non-zero digits are significant. Okay? So, for example, 124 ml. Ilan yung non-zero dyan? 1, tapos merong 2, merong 4, tatlo. So, meron siyang 3 significant figures. Okay? Next, 7.651 grams. Ilan yung non-zero? 4. 7, 6, 5, 1. Meron siyang 4 significant figures. Okay? Next, rule number 2, captive zeros. Zeros between non-zero digits are significant. Kapag nasa gitna yung zero ng mga non-zero, significant yun. For example, 1.01 km or kilometers. Ilan yung significant figures niya? 3. 1, 0, 1. Next, 7,223.0001 mg. Ilan yung significant figures niya? 8. Kasi meron tayong 7, 2, 2, 3, 0, 0, 0, 1. Okay? Lahat ng nasa gitna na 0, significant yon. Rule number 3, leading zeros. Zeros to the left of the first non-zero digit are not significant. Okay? So, tingnan natin. Dito sa first example natin, 0.09 grams. Sabi dito, isa lang yung significant figure niya. Alin yon? Yung 9 lang. Bakit? Kasi itong mga zero digit natin to the left of the non-zero 9, hindi siya significant based on rule number 3. Leading zeros ang tawag natin dyan. Okay? Dito naman sa example number 2, ang dami niyang zero. Hindi na natin babasahin. Pero dalawa lang yung significant figure niya. Okay? Kasi, itong mga zeros to the left, okay, hindi na siya significant. Mga leading zeros sila. Alright? Nagsisilbi lang silang placeholder. Makikita natin mamaya pag gumawa tayo ng mga scientific notation. Number 4, trailing zeros. Zeros at the end of a number and to the right of a decimal point are significant. Okay? So, meron tayo dito ang example, 0.6 kilograms. Okay? Sabi dito, meron siyang 4 significant figures. Bakit? Meron tayong 6, tapos itong 0, isa pang 0, isa pang 0. Trailing zero sila. Nasa right sila ng decimal point. Okay? Kapag nasa left, hindi siya significant. Okay? Ano yung tawag natin doon? Leading zeros. Pero dito, yung mga trailing zeros, kasama siya sa binibilang natin as significant. Okay, next, 15. Okay? Dito, meron siyang 8 significant figures kasi kasama yung mga 0 to the right of the decimal point. Alright? Number 5, final zeros. Zeros at the end of a number that lies to the left of an understood decimal point may or may not be significant. For example, 500 centimeter may have 1, 2, or 3 as if we're not sure. Hindi tayo sigurado kung ilan. Okay? Nasa left siya ng decimal point, pero hindi nakalagay yung decimal point. Understood decimal point siya. So, ano yung treatment natin dito? Anong gagawin natin? I-convert natin sa scientific notation. Okay? Para maging malinaw kung ilan ba talaga yung number of significant figures or ilan yung significant figures. For example, dun sa kanina, 500 cm. Dito, mm na yung nakalagay. 500 millimeters. So, i-convert natin siya into scientific notation. Paano yun gagawin? Ang 500, alam natin na meron siyang imaginary decimal point dito.
So, ang gagawin natin, i-move natin, okay? I-move natin yung decimal point papunta sa left. Ilang beses? Isa, dalawa. Okay? Bakit? Anong goal natin? Ang goal natin, magkaroon siya ng coefficient, okay, kung saan between 1 and 10. Inclusive of 1, exclusive of 10. So, dapat greater than or equal to 1, but less than 10. So, 5. Okay ang 5. 5 is greater than or equal to 1. It is greater than 1, but less than 10. Okay? So, dalawang beses natin siyang minove. Now, kapag dalawang beses natin siyang minove, meron ng dalawang 0 to the right of the decimal point. And alam natin na itong mga zeros na ito, mga trailing zeros, they are significant. Okay? So, meron tayo ditong coefficient na 5.00. Now, hindi pa tapos. Kailangan ilagay natin yung kanyang exponent times 10 to the 2. Exponent of 2. Anong ibig sabihin ng 2? Ibig sabihin, nag-move tayo dalawang beses. Okay? Papunta doon sa left. Okay? Now, ilan na yung significant figure niya? Isa, dalawa, tatlo. Now, paano naman kapag ganito lang siya? 5 times 10 to the 2, 5.0. So, meron lang siyang dalawang significant figures. Okay? Tinanggal ko lang yung isang 0. So, kapag ginagawa natin yung scientific notation, okay, kapag ina-express natin yung mga numbers into scientific notation, mas nagiging malinaw sa atin, okay, kung ilan ba talaga yung significant figures. Bakit natin ginagawa yon? Mas napapadali niya yung calculations, especially kapag sobrang laki or sobrang liit ng numbers. Okay? Lalo na sa chemistry, marami tayong makikita, ma-encounter na numbers na super laki, super liit. Kapag sinulat natin lahat ng 0 niya, mapapagod tayo at malilito. So, kino-convert natin siya into scientific notation. Alright? Well, for example, write 0.0034 grams in scientific notation with 3 significant figures. Alright. Now, ang answer dyan ay ito. Bakit? Bakit ganyan ang answer? So, tingnan natin. Meron tayong decimal point dito at i-move natin siya to the right. Kanina to the left. Ngayon, to the right naman. Okay? So, i-move natin to the right. 1, 2, 3. Hanggang dito lang sa pagitan ng 3 at 4. Bakit? 3.4 yung magiging coefficient natin. Okay? Bakit siya yung coefficient? Greater than 1, less than 10. Hindi pwedeng hanggang dito. Kasi kapag hanggang dito, 34 na siya. 34, hindi siya less than 10. So, gusto natin sa coefficient, ang gusto natin sa coefficient, greater than or equal to 1, but less than 10. So, hanggang dito lang yung decimal point. Ilang beses tayo nag-move? 1, 2, 3. Tatlo. So, imumultiply natin yung 3.4 sa 10 raised to negative 3. Magiging negative na yung sign ng ating exponent pagpapunta sa right. Okay? Ibig sabihin, maliit yung number. Kapag naman papunta sa left, positive yung ating exponent. Ibig sabihin, malaki yung number. Alright? Now, ang sabi dito, ang requirement sa atin, 3 significant figures. So, kapag 3.4 times 10 to the negative 3 grams, mali yung sagot natin. Kasi, dalawang significant figures lang yon. So, ang gagawin natin, mag-add na lang tayo ng 0 sa dulo. So, 3.4, tapos ito may 0. So, 3.40 times 10 to the minus 3 grams. Yun yung tamang sagot. Alright? Okay. So, paano naman kapag operations na involving significant figures? So, sa addition and subtraction, ito yung sabi. The answer should be rounded to the same number of decimal places as the measurement with the least number of decimal places. Okay. So, mas maganda magbigay tayo ng example. For example, add natin tong mga to. 120 grams, 13.15 grams, 34.506 grams. Okay. So, do the math. Tapos, kapag na-add nyo na, hindi pa yun yung pinakang sagot natin. Okay. Kasi ang sabi doon, hanapin muna natin kung alin doon sa mga pinag-add natin. Okay. Ang may pinakakonte ang decimal place. So, dito, sa 120, meron siyang isa.
Sa 13.15, meron siyang dalawa. Sa 34.506, meron siyang tatlo. So, ang number ng decimal places or decimal place sa ating final answer ay dapat nakabase doon sa number ng decimal place, doon sa pinakakonti ang decimal place. So, dito, 120 yung masusunod. Okay? Kasi isa lang yung decimal place niya. So, dapat ang answer natin, i-express natin, 1 decimal place lang din. So, instead na ang sagot natin ay 167.656 grams, dapat 167.7 grams siya. I-round off na natin. Round up natin kasi yung 6, okay, may 5 siya dito. So, dapat magiging 7 siya. Right? So, kung 167.6 grams yung sagot natin, mali yun. Dapat 167.7 grams. I-round up na natin siya. Okay? Now, paano naman kapag multiplication and division? So, dito, the answer cannot contain more significant figure than those in the least accurate measurement. Okay? So, for example, what is the density of an object with a mass of 3.25 grams and a volume of 9.37 ml. So, i-express na lang natin yung sagot natin into grams per ml. Kasi ano ba yung formula ng density? Mass over volume. Okay? So, ang gagawin natin, i-divide natin 3.25 divided by 9.37. So, do the math. Okay? So, yung sagot natin, meron na tayong sagot sa mga calculator natin or sa mga papel natin. I-express natin siya sa tamang significant figures. Okay? Tingnan natin yung 3.250. Ilan yung significant figures niya? 1, 2, 3, 4. 4. Yung 0 na ito, trailing 0, significant siya. Okay? Dito naman sa 9.37, 1, 2, 3. Tatlong significant figures. Alin dun sa dalawa ang may mas konting significant figures? Yung 9.37. Tatlo lang. So, dapat yung answer natin, tatlo lang din ang significant figures. Okay? So, ito yung answer natin, 0.347 grams per ml. Pwede rin natin siyang express into scientific notation. Alright? So, yun lang. At sa susunod na video, magpa-practice pa tayo ng marami pang mga solving.